Magandang hapon sa lahat. Dahil excited na akong magamit ang aking bagong kawali or stainless wok, nagluto ako ng chicken pochero. Simulan ko ng gamitin yung aking wok. Minuna ko ng iprito, bahagya ang ating saba. Papa-brown ko lang ng kaunti yan. Ang sunod ko naman dyan ay yung kamote at carrots. Papa-brown lang din natin ng konti. Ayan, set aside na yung saba natin na medyo brown. Hinog na kasi yun eh. Kaya hindi pwedeng sobrang prito. Ayan, nanggigisa na tayo. Pinagsabay-sabay ko na ang bawang, sibuyas na pula at puti. At saka kamatis. Isang malaking kamatis yan. Yung wok ko, madaling mag-ano yan, pag sobrang init. Kaya ngayon hindi pa nga masyadong mainit yan, nagiitim na siya kaagad. So, kailangan maggisa ka. Yan, mahinang apoy lang. Tapos para matanggal din yung pagkaitim niya. Hindi naman yung sunog na sunog yan. Sinunod ko na yung manok. Yan, isasangkot siya natin na maigi. Oh, yan. Halo-haluin lang natin. Mahinang apoy lang yan. Hindi ako pwede mag-over malakas na apoy kasi masusunog agad yung stainless ano natin. Nilutuan ko. Yan. Naglagay na ako ng Himalayan salt. Yan. Ayaw pa lumabas eh, no? Yan. Tatak-tak lang natin. Yan. Konti lang. Kasi may iba pa naman akong isasahog eh. Hindi ko na na-present ng pa isa-isa yung ating ingredients. Nakaluto naman na ako dati yan. Pero yan nga, mas kompleto ngayon kasi meron pa akong special na may pork and beans pa akong nahalo dyan ngayon. So yan, sangkutsahin muna natin. May konting asin lang. Oo. Tapos palabasin natin yung katas or yung katas ng chicken. Ayan. Yung medyo konti na lang yung katas. Nilagay na natin ng tomato paste. Fast forward na ito, hindi na natin yung hintayin yung ano, yung matagal pa na pagluluto. Kasi yan na, nasangkot siya na lumabas na yung katas ng manok, kaya nilagay yung tomato paste, tapos sinunod ko na yung green peas. Oo, haluin muna natin ng konti. Oo, yan. Yan, halo-halo lang ng konti. Yan. Kasi kakalagay ko lang ng green peas. Siyempre, kailangan kumapit din naman bahagya yung lasa ng ating tomato paste. Yan. Nung naihalo-halo na natin, ilagay na natin yung matitigas na part na gulay. Yan, bali yung repolyo, pechay bagyo, at saka yung tangkay ng bok choy. Yan, di ba? Maraming gulay. Mga ilang ano lang naman yan. Ilang petals ng pechay bagyo. Siguro mga 6 or 7. Tapos mga 1/4 ng repolyo. Tapos yung yung bok choy ko, konti lang. Tapos ayan na yung sinasabi ko, may pork and beans na akong hinalo sa aking pochero. Mas masarap pala yan pag may ganyan. Yun, medyo lumambot-lambot na yung ating mga gulay. Lagay tayo ng konting tubig. Yan, masabaw tong aking ngayon chicken pochero. Kasi dati yung ginagawa kong chicken pochero, parang sarsa lang sa kanin. Ngayon ito masabaw. Yan. Tapos nilagay ko na yung piniritong saba at saka yung kamote at saka carrots. Papakuloyin lang natin yan. Ang lutong pochero na masabaw pala ay lutong Bisaya yan. Nalaman ko doon sa aming tauhan at saka kay mother. Kasi hindi na nagluluto si mother kaya hindi na reliable yung pag siya tatanungin mo, hindi niya na ako masagot. Pero lutong Bisaya yung masabaw na putsero. Yun ang natutunan ko na narinig ko rin sa mga tauhan ng ate ko. Yan, nilagay ko na yung mga dahon ng bok choy at saka yung malambot na part ng pechay bagyo na yun yung dahon na part yan. Tapos i-mix lang natin yan. Konting ano na lang, kailangan lang simmering hot na siya. Kasi luto naman na lahat yan eh. Malambot na yung manok, pati yung saba, matamis nga yung saba ko, overripe na kasi yan eh. Pero hindi naman yung bulok na ano. Pero yan, saktong-sakto na yan. Mix na natin ng konti para maluto yung mga gulay. And then, meron na tayong masarap na pochero, chicken pochero, na niluto ko sa aking bagong stainless wok. Oh, ayan, luto na. Thank you for watching.